Darating ang araw na ang asawang nagtaksil ay luluhod at magmamakaawa sa mismong putik na kanyang nilikha. Ang biyanang sakim na itinuring ang sarili bilang reyna ay mawawalan ng korona at dadapa sa sarili niyang kahihiyan. Ngunit bago sumapit ang ginintuang oras na iyon, may isang lihim na pahina sa isang kontrata, isang nakakubling patibong na naghihintay lamang na sumabog upang tupukin silang lahat. Ang gunitang iyon ay magiging totoo. Ngunit sa mismong gabing ito, ang lason ay unti-unti pa lang nilang ipinapainom sa akin. Pirmahan mo na ito. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo at ang apelyido ng pamilya namin. Tanggapin mo na lang na ikaw ang nagnakaw ng pondo dahil sino ba ang maniniwala sa isang hamak na sa walang kumpara sa isang Del Rosario? Ang matalim na tinig na iyon ay nagmula sa lalaking pinangakuan ko ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar, si Adrian. Nakatayo siya sa harap ko, maayos ang suot na mamahaling suit na paborito ko pang pinili para sa kanya. Ngunit ang kaluluwa niya ay matagal na palang nabubulok. Nasa loob kami ng pribadong tanggapan ng dinhuto habang sa labas ay nagdiriwang ang daan-daang bisita para sa anibersaryo ng kumpanyang ako ang bumuhay ng muntik na itong bumagsak. Sa tabi niya nakaupo ang kanyang ina na si Doña Esperanza. Ang matandang babae ay tahimik na humihigop ng tsa, tila ba ang paninira sa buhay ko ay isang pangkaraniwang gawain lamang. At sa likuran ni Adrian nagtatago sa anino ng kanyang malapad na balikat ay si Celeste Navarro. Ang babaeng tinuring kong nakababatang kapatid sa industriya. Ang babaeng ginamit ang pondo ng kumpanya para sa mga luho nilang dalawa ni Adrian. Gayon ang pagnanakaw nila na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso ay nais nilang ipasa sa aking mga balikat. Umiyak si Celeste. Ang mga luha niya ay mabilis na pumatak, pinupunasan ng kanyang pisngi gamit ang panyo na may bordang inisyal ni Adrian. Ate Vero, ginagawa lang namin ito para protektahan ang kumpanya. Wala akong intensyong agawin si Adrian, maniwala ka. Kailangan lang talaga natin ng magsasalo ng kasalanan para hindi bumagsak ang mga negosyo at hindi makulong si Adrian. Maawa ka na sa asawa mo. Kung mahal mo siya, magpaparaya ka. Kung hindi ko lang alam ang totoo, baka naawa na ako. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa aking dibdib. Wala akong maramdamang pag-ibig, wala ring luha na gustong kumawala. Ang bawat salita nila ay parang mga yalong tumutusok sa aking balat, ginigising ang natutulog kong katinuan. Wala ka man lang bang sasabihin? Singhal ni Adrian, lumapit siya ng bahagya pilit na ginagamit ang kanyang tindig upang takutin ako. Hindi sana ako maghahanap ng iba kung naging asawa ka talaga at hindi puro kumpanya ang inaatupag mo. Naging asawa ka lang sa papel, Vero. Ngayon patunayan mong may silbi ka sa pamilyang ito. Pirmahan mo ang papeles ng pag-amin at ang divorce paper. Iiwanan ka namin ng sapat na pera para makapagsimula kayo ni Sofia sa probinsya. Ibinaba ni Doña Esperanza ang kanyang tasa ng tesa. Ang tunog ng porselana na tumama sa platito ay matalim sa gitna ng katahimikan ng kwarto. Utang mo ang buhay mo sa pamilyang ito, Veronica. Kung hindi dahil sa amin, isa ka pa ring walang kwentang empleyado. Ang hiya ng pamilya Del Rosario ay nakasalalay sa gabing ito. Oras na para magbayad ka ng utang na loob. Ang kanilang mga dahilan ay nakakadiri. Ginamit nila ang salitang pag-ibig, awa at utang na loob upang pagtakpan ang kanilang kasakiman. Gusto nilang umako ako ng kasalanang hindi ko ginawa upang silang mga tunay na magnanakaw ay patuloy na makapaglakad sa ilalim ng mga ilaw ng lipunan. Biglang bumukas ang mabigat na pintong gawa sa kahoy ng pamilya. Pumasok ang sekretarya ni Adrian, humihingal at bakas ang pag-aalala sa mukha. Sir Adrian, Doña Esperanza, naghihintay na po ang mga reporters sa Grand Hall. 5 minuto na lang po bago magsimula ang press conference para sa pag-anunsyo ng resulta ng internal audit. 5 minuto. Yan na lamang ang oras na ibinibigay nila upang tuluyan akong ibaon ng buhay. Tumingin ako kay Adrian, kay Doña Esperanza at panghuli kay Celeste na patuloy pa rin sa kanyang huwad na pag-iyak. Naghihintay silang magmakaawa ako. Naghihintay silang lumuhod ako umiyak at ipagtanggol ang sarili ko tulad ng isang mahinang asawa. Ngunit pinili kong ngumiti.
Isang manipis walang emosyong ngiti na nagpatigil sa paghinga ni Adrian sandali. 5 minuto. Tugon ko, ang boses ko ay kalmado kasing lamig ng hangin sa gabi ng Disyembre. Sapat na oras para tapusin ang ilusyon ninyo. Umupo ako ng tuwid sa tapat ng lamesa kung saan nakalatag ang mga kontrata. Dahan-dahan kong binuksan ang aking itim na pitaka. Nagkunwari akong naghahanap ng paborito kong ballpen, ngunit ang totoo, ang mga daliri ko ay mabilis na humugot ng isang nakatuping papel. Isang pahina na ginugol kong i-type at i-print, 3 oras na ang nakararaan matapos kong makatanggap ng isang mensahe mula sa hindi kilalang numero na nagbabala sa maitim nilang plano. Habang nakatingin si Adrian sa sekretarya upang magbigay ng utos na paalisin ito, mabilis kong pinalitan na ang pahina numero 4 ng kontrata. Ang orihinal na pahina ay nagsasaad ng pag-amin ko sa pagkamal ng pondo. Ang pahinang inilagay ko ay may isang maliit na katagong sugnay ng pananagutan. Anumang hakbang na may kinalaman sa pondo ng offshore accounts ay magiging buong responsibilidad sa mata ng batas ng sino mang pumirma bilang pangunahing autorisadong opisyal at iyon ay walang iba kundi si Adrian Del Rosario. Wala silang kamalay-malay na ang kontratang inihain nila sa akin ay naging sarili nilang hatol ng kamatayan. Kinuha ko ang ballpen at mariing pinirmahan ang bawat pahina. Ang bawat guhit ng tinta ay sumisimbolo sa pagputol ko sa lahat ng ugnayan sa mga taong ito. Nang matapos ako, isinara ko ang folder at dahan-dahang itinulak ito palapit kay Adrian. Tiningnan niya ang folder, tila hindi makapaniwala na naging ganoon kadali ang lahat. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi pa ako tapos. Itinaas ko ang aking kaliwang kamay. Tinitigan ko ang sing-sing na diamante na naging simbolo ng aking pagkaalipin sa loob ng 7 taon. Dahan-dahan hinubad ko ito. Walang pag-aatubili binitawan ko ang sing-sing sa ibabaw ng baso ng red wine ni Adrian na nasa mesa. Ang tunog ng metal na bumagsak sa kailaliman ng baso ay lumikha ng munting alon. Tumilansik ang pulang likido sa maputing mantel na tila sariwang dugo. Sayo na ang apelyido mo, Adrian, at sayo na rin ang pambayad sa lahat ng utang mo. Malamig kong pananalita ang mga mata ko ay diretsong nakatitig sa kaluluwa niyang duwag. Bago pa man siya makasagot, bumaling ako kay Celeste na ngayon ay nakanganga at natigilan sa pag-iyak. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang pa, isang tingin na nagpapababa sa buong pagkatao niya. Kunin mo na ang tira-tira ko, Celeste. Sanay na sanay ka naman dyan. Tumayo ako. Inayos ko ang tiklop ng aking damit, tinaas ang aking noo at tinalikuran sila. Wala kang kwentang babae. Makikita mo bukas na bukas ay pagtatawanan ka ng buong Maynila. Sigaw ni Doña Esperanza, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit dahil sa kawalan ko ng takot sa kanya. Hindi ako lumingon. Hindi na sila karapat-dapat sa kahit isang segundo ng atensyon ko. Naglakad ako palabas ng pribadong tanggapan. Ang bawat hakbang ko sa makapal na carpet ay sumisigaw ng kalayaan. Ang puso ko ay hindi na umiiyak para sa isang nawasak na pamilya, kundi nagpaplano na kung paano sila pababagsakin nang walang ititirang awa. Pagkalabas ko sa madilim na pasilyo palayo sa ingay ng mga taong nagdiriwang, isang eksena ang nagpatigil sa aking paghakbang. Sa kanto NG pasilyo nakatayo ang isang figurang pamilyar na pamilyar sa akin. Si Bianca, ang pinsan ko, ang kadugo kong pinag-aral ko at tinulungang maipasok sa kumpanya. Dahan-dahan siyang lumingalinga, bakas ang takot at pagkataranta sa kanyang muka. Nang matiyak niyang walang nakatingin, mabilis niyang inilagay ang isang pamilyar na pilak na USB sa loob ng mamahaling bag ni Doña Esperanza na naiwan sa isang maliit na lamesa sa labas. Ang USB na iyon ang naglalaman ng orihinal na kopya ng lahat ng ebidensya laban kay Adrian. Ang tanging sandata ko sana na nakatago sa aking opisina. Naramdaman ko ang pag-akyat ng kakaibang lamig sa aking batok. Ipinagpalit ako ng sarili kong dugo. Lumingon si Bianca sa gawi ko. Nagtama ang aming mga paningin. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata, ang mabilis na pag-iwas ng kanyang tingin, at ang panginginig ng kanyang mga balikat bago siya nagmamadaling tumakbo palayo nilalamo ng dilim ng pasilyo.
Ang ulan sa labas ng mansion ng mga Del Rosario ay bumubuhos na parang galit ng kalangitan. Nilalamon ang kadiliman ng kalsada habang bitbit ko ang maliit na maleta at ang kamay ng aking 6 na taong gulang na anak na si Sofia. Wala akong inilabas na luha. Ang mga mata ko ay tuyo, subalit ang bawat hakbang ko palayo sa mga pader na iyon ay may baong determinasyon ng isang taong muling isinilang mula sa abo. Isang maliit na kamay ang dumampi sa aking pisinggi, si Sofia. Pinunasan ng bata ang patak ng ulan or luha, hindi ko na alam gamit ang kanyang munting palad. Hindi tayo iiyak. Di ba Majin, tanong niya, ang mga mata ay nagtataglay ng katalinuhang hindi nararapat sa kanyang edad. Yumuko ako, hinagka ng kanyang noo at ngumiti ng may katatagan. Hindi anak, hindi tayo iiyak. Magsisimula lang tayo ng bago. Sa gitna NG pag-ulan, isang itim na European sedan ang huminto sa aming harapan, hinarangan ang makipot na daan. Ang bintana ng kotse ay dahan-dahang bumaba, isiniwalat ang mukha ng isang babaeng may pulang labi, matalim na mga mata at tindig na nag-uutos ng kapangyarihan. Si Valeria Barrameda, ang abogadong kilala sa kanyang walang awang pagpapanagot sa mga korporasyon, ngunit higit sa lahat ang babaeng may lihim na dugo ng mga Del Rosario. Ang gabi ay mukhang malamig para sa isang dating reyna ng transportation. Veronica at banggad ni Valeria, ang kanyang boses ay may tunong mapanukso ngunit seryoso. Hindi ako natinag. Hinigpitan ko ang hawak kay Sofia at humakbang palapit sa bintana na ng sasakyan. Kung narito ka para mamigay ng limos, Valeria, sayang lang ang oras mo. Kung narito ka para makipag-usap sa isang taong wala nang nawawala na sa tamang lugar ka. Isang malamig na nagiti ang sumilay sa mga labi ni Valeria. Binuksan niya ang pinto ng kotse. Sumakay kayo. Mamamatay sa lamig ang bata kung tatayo kayo dyan. Nasa loob kami ng sasakyan at ang amoy ng mamahaling pabango ay hinaluan ng tension. Alam ko kung sino si Valeria. Anak siya sa labas ng yumaong Chairman Don Alejandro Del Rosario, isang katotohanang ibinaon sa limot ng pamilyang ito upang hindi makihati sa mana. At ngayon si Doña Esperanza at Adrian ang nagmamay-ari ng lahat ng dapat ay para sa kanya. Gusto mo silang pabagsakin? Panimula ko ng walang paligoy-ligoy habang pinapanood ang mga patak ng ulan sa salamin. At gusto ko silang magbayad sa ginawa nila sa akin at sa mga manggagawa ko. Hindi mo ako kailangang kaawaan, Valeria. Tumango si Valeria, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na ambisyon at galit. Magkasangga tayo sa iisang layunin, Vero. Gusto nilang burahin ang pagkatao ko at gusto nilang nakawan ka ng dignidad. Ang kailangan mo ay isang taong may kapangyarihang gumalaw sa loob ng kumpanya habang ikaw ay umaatake sa labas. Tiningnan ko siya ng matagal, sinusuri ang bawat hibla ng kanyang motibo. Magiging sunod-sunuran lang ako sa laro mo. Hindi. Sagot ni Valeria ng mabilis. Pantay tayong maglalaro. Ikaw ang utak sa labas, ako ang magiging patalim sa loob bilang bagong legal consultant na ipinasok ng ilang kaalyadong board members. May inabot si Valeria na isang maninipis na folder. Binuksan ko ito sa ilalim ng mahinang ilaw ng sasakyan. Naglalaman ito ng mga kopya ng kontrata at listahan ng mga ari-arya na inilipat ni na Adrian sa mga dummy corporations. Ngunit napansin ko ang isang pahina na may tatak na selyo na mabilis niyang itinago pabalik. Isang dokumento na may pamagat na may kaugnayan sa isang pondo ng mga manggagawa, ngunit hindi ko naaninag ang buong detalye. Isang lihim na pag-aalinlangan ang sumagi sa aking isip, ngunit itinabi ko muna ito sa sulok ng aking kamalayan. Tanggap ko ang alok mo. Sabi ko habang ibinabalik ang folder sa kanya. Mag-ingat ka sa loob, Valeria. Si Doña Esperanza ay hindi basta-basta susuko. Binaba kami ni Valeria sa isang ligtas ngunit simpleng apartment sa labas ng lungsod. Sapat na ang espasyo para sa amin ni Sofia. Matapos patulugin ang aking anak, umupo ako sa harap ng lumang mesa. Oras na para suriin ang huli kong natitirang yaman ng personal na bank account.
kung saan itinago ko ang aking ipon bago ako kinasal kay Adrian. Kinuha ko ang aking ATM card at naglakad sa nag-iisang automated teller machine sa kanto ng madilim na kalye. Walang ibang tao sa paligid kundi ang ihip ng hangin at ang patak ng ulan. Isinuksok ko ang card sa makina. Ang mechanical na tunog ng loob ng aparato habang binabasa ang chip ay bumasag sa katahimikan ng gabi. In-type ko ang aking PIN. Lumitaw sa maliit na birding screen ang mga katagang nagpalamig sa aking buong pagkatao. Ang card ay dahan-dahang iniluwa ng makina kasabay ng isang maikling pulang ilaw na kumurap ng paulit-ulit. Ang sistema ay naglabas ng babala tungkol sa pagka-freeze ng account dahil sa utos ng korte kaugnay ng investigasyon sa kumpanya. 0. Walang naiwan. Ang buong ipon ng buhay ko ay sabay-sabay na kinuha ng mga taong umalipin sa akin. Ang paggising sa isang maliit na silid na walang alay na mararangyang kasangkapan ay hindi nagdala ng pangamba sa aking dibdib, kundi isang kakaibang kalayaan. Alam ko kung ano ang iniisip ni Adrian. Sa pagka-freeze ng aking mga personal na account, inakala niyang gagapang ako pabalik sa kanyang mga paa sa loob ng ilang araw upang mamakaawa ng pagkain para kay Sofia. Hindi niya kilala si Veronica. Ang mga taon ko sa pagpapatakbo ng mga pinatuyong kumpanya ng kanyang pamilya ay nagturo sa akin ng isang bagay: ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa balanse ng bank account, kundi sa tibay ng mga ugnayang binuo mo sa mga taong madalas nilang tapakan. Umaga, noon nang maglakad ako sa maliit na palengke malapit sa aming tinutuluyan upang bumili ng mga pangunahing pangangailangan. Ang ilan sa mga taong naroroon na nagbasa ng mga maling balitang pinakalat ng media ng pamilya Del Rosario ay nag-ukol sa akin ng mga matang puno ng pagduda at pangungutya. Aba, hindi ba't iyan ang asawa ni Mr. Del Rosario? Ang balita ay nagnakaw daw sa sarili nilang kumpanya. Bulong ng isang ginang na nagtitinda ng isda sapat upang marinig ko. Hindi ako lumingon. Nagpatuloy ako sa pagpili ng mga gulay. Ang mukha ko ay blanco at walang bakas ng pagkapahiya. Ngunit bago pa makapagsalita muli ang ginang, isang familiar na anino ang tumakip sa liwanag ng araw sa aking harapan. Si Gabriel Alcantara. Nakasuot siya ng simpleng itim na t-shirt at maong malayo sa formal na anyo ng isang eksperto sa logistic at daungan. May hawak siyang supot ng mga sariwang prutas. Hindi siya gumawa ng anumang marangyang eksena upang ipagtanggol ako. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot sa nagtitinda ang tamang bayad para sa mga binili ko nang hindi pinapansin ang chismis. Baling ang tingin niya sa akin, ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may payapang awtoridad. Ang mga taong walang alam sa totoong istorya ay madalas na may pinakamalakas na boses, Veronica. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman natatakot sa ingay. Inabot niya sa akin ang isang maliit na puting card. Isang pangalan ng isang batik-atik at matapang na abogado sa labor at corporate law na hindi hawak ng pamilya Del Rosario. Hindi ko tinatanggap ang awa ng iba, Gabriel. Malamig kong sabi, bagamat naramdaman ko ang bigat ng respeto sa kanyang tono. Itinabi ni Gabriel ang card sa ibabaw ng aking basket. Nang may banayad na kilos ang kanyang mga daliri ay nag-iingat na huwag sumalangsang sa aking ranhisi. Hindi ito awa, Vero. Ito ay kagamitan para sa isang taong handang makipaglaban ng patas. Hindi kita ililigtas dahil kaya mo ang sarili mo. Nandito lang ako para siguruhing walang mandadaya sa laban. Tumalikod. Siya agad, pagkatapos niyang sabihin yon, hindi naghintay ng mahabang paliwanag at iniwan akong may kakaibang init sa dibdib na matagal ko nang hindi naramdaman ang pakiramdam na may tumuturing sa akin bilang isang tao, hindi bilang isang kasangkapan. Nang makabalik ako sa silid, isang hindi inaasahang bisita ang naghihintay sa pintuan. Si Mang Tomas, ang pinakamatandang driver ng kumpanya ng mga Del Rosario na sa pilitang tinanggal sa trabaho noong nakaraang buwan nang walang natanggap na separation pay. Kasama niya ang 3 iba pang manggagawa. Ma'am Vero,
Panimula ni Mang Tomas ang kanyang mga kamay na gasgas at kalyado ay may hawak na isang lumang kahon na yari sa karton. Alam namin na pinagbintangan nila kayo. Alam namin kung sino ang totoong magnanakaw sa kumpanyang iyon. Binuksan ni Mang Tomas ang kahon. Naglalaman ito ng daan-daang lumang papel resibo, kopya ng logbook ng mga pag-aangkat mula 10 taon na ang nakararaan, mga pisikal na ebidensya na pilit binura ni Adrian sa digital system ng kumpanya upang maitago ang kanyang mga maling transaksyon. Noong panahong gustong tanggalin ni Mr. Adrian ang benepisyo namin, kayo ang humadlang, ma'am. Kayo ang lumaban para sa pamilya namin. Basag ang boses na wika ni Mang Tomas. Panahon na para kami naman ang lumaban para sa inyo. Narito ang lahat ng tunay na record. Gamitin ninyo para gibain sila. Ang alon na emotion ay pilit kong pinagalaw sa loob ng aking isip, ginawang gasolina upang sindihan ang apoy ng katarungan. Sa tulong ng mga manggagawang ito, sinimulan kong idikit ang bawat resibo at dokumento sa isang malaking puting pisara na itinatag ko sa dingding ng aming maliit na silid. Ang bawat linya ng koneksyon ay dahan-dahang binubuo ang mukha ng isang malaking kaso ng pandaraya. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Sofia, sa banig nagpatuloy ako sa pagsusuri ng mga dokumento. May mahinang kumatok ng makalipas ang hating gabi. Pagbukas ko ng pinto, wala roon, kundi isang tasa ng mainit na kape na walang askal nakalagay sa ibabaw ng sahig sa tapat ng aking pintuan. Ang eksaktong timpla na gusto ko. Alam kong si Gabriel ang nag-iwan nito ng tahimik at may malalim na paggalang. Bumalik ako sa aking mesa at muling tiningnan ang pisara. Sa gitna ng mga dokumento, naroon ang kopya ng logo ng kumpanya at ang pangalan ng mga dummy corporation. Habang pinagmasdan ko ito, naalala ko ang titig ni Gabriel kanina sa palengke nang masulyapan niya ang mga papel na nakakalat sa aking mesa, isang sulyap ng pagkakilala, na tila ba may alam din siya tungkol sa mahiwagang kumpanyang iyon. Kasabay ng pag-andar ng lumang printer sa sulok ng silid na nag-iimprenta ng mga bagong kopya ng ebidensya, tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang insider sa bangko. Dahil sa nakatagong sugnay ng pananagutan na aking ipinasok sa pahina 4 ng kasunduan na pinirmahan ni Adrian ng gabing iyon, ang kanyang sariling pangunahing corporate account ay automatikong na-freeze ng hukuman bilang collateral sa mga irregularidad na natuklasan ng sistema. Nagsimula ng lumubog ang unang haligi ng kanilang imperyo at ginawa nila ito gamit ang sarili nilang mga kamay. Ang matayog na gate ng paaralan ng aking panganay na anak na si Miguel ay nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw sa tanghali. Naroon ako upang bayaran ang kanyang matrikula para sa susunod na semestre. Hindi ito nagmula sa pera ng mga Del Rosario. Pinalitan ko ito ng halaga ng huling pamana ng aking sariling ina, isang simpleng kwentas na ibinenta ko sa isang pribadong kolektor. Habang naglalakad ako palabas mula sa tanggapan ng tagapamahala ng pananalapi, napansin ko ang biglang pagdami ng tao sa may bulwagan. May mga mamamahayag na may hawak na camera at mikropono. Sa gitna ng atensyon ay nakatayo si Celeste, nakaayos ang buhok at nakasuot ng mamahaling damit mula sa pinakabagong collection ng isang sikat na brand. Nang makita niya ako, agad na nagbago ang kanyang muka. Pinalitan niya ang kanyang maanggas na anyo ng isang mukhang puno ng awa at dalamhati. Naglakad siya palapit sa akin habang ang mga kamera ay nakatutok sa aming dalawa. Ate Vero, sigaw niya, ang boses ay may panginginig na tila maiiyak. Kumuha siya ng isang makapal na sobrang kulay kayumanggi mula sa kanyang bag at pilit na inabot sa akin. Please ate, kunin mo na itong pera. Kahit galit ka sa amin ni Adrian, huwag mong idamay ang pag-aaral ng bata. Awang-awa na ako sa sinapit mo simula nang umalis ka sa mansyon. Ang mga mamamahayag sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Naramdaman ko ang mga mata ng mga magulang at guro na nakatitig sa akin. Ang iyabang naman pala niya, tinutulungan na nga ng bagong may bahay, ayaw patanggapin bulong ng isang babae sa gilid. Kaya nga siya na nga ang nagnakaw sa kumpanya, may lakas pa ng loob na magmataan. Dagdag ng isa pa. Nakita ko ang munting ngiti ng tagumpay na kumislap sa mga mata ni Celeste sa likod ng kanyang mga huwad na luha. Gusto niyang ipakita sa buong mundo na siya ang mabait at mapagpatawad na bagong reyna,
habang ako ay ang maruming dating asawang walang utang na loob. Hindi ako sumigaw. Hindi ko itinulak ang kanyang kamay. Nanatili akong nakatayo ng tuwid, ang aking mga balikat ay nakataas at ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya ng walang kahinaan. Celeste, panimula ko ang aking boses ay kalmado at malinaw umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Bakit ako kukuha ng pera sa isang taong gumagamit ng pondo ng kumpanya para sa sarili niyang luho? Kumunot ang no ni Celeste. Anong sinasabi mo, ate? Ang perang ito ay galing sa sarili naming bulsa. Bago pa man niya matapos ang kanyang magaling na pagsisinungaling, inilabas ko ang aking telepono. Pindot ko ang screen at iniharap ang speaker sa mga mamamahayag. Isang malinaw na pag-uusap ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Siguraduhin mong itatala mo ito bilang marketing expense ng Del Rosario Transport. Ang boses ni Celeste sa recording ay matalas at walang alinlangan. Ang 3 karat na diamanteng sing-sing na ito ay ire-reimburse ko bukas. Huwag mong ilalagay ang pangalan ko sa opisyal na resibo. Ang boses ng alahas sa kabilang linya ay sumagot, "Naiintindihan ko po, Ma'am Celeste. Sanay naman po kami sa ganyang ayos." Napatigil ang buong bulwagan. Ang mga kamera na dating nakatutok sa akin bilang kawawa ay agad na humarap sa mukha ni Celeste. Ang kanyang huwad na pag-iyak ay napalitan ng labis na pagkataranta. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na naghahanap ng idahilan. Nakuha ko ang record na iyan noong nakaraang buwan nang sinusuri ko ang mga resibo ng kumpanya. Patuloy ko sa parehong malamig na tono. Tagapamahala ka na ng pondo ngayon, Celeste. Siguraduhin mong malinis ang mga papel mo bago ka maglabas ng pera sa harap ng mga kamera upang magkunwaring mabuting tao. Tinalikuran ko siya sa harap ng mga mamamahayag na sunod-sunod na nagtatanong sa kanya. Hindi siya nakasagot. Ang kanyang binuong dula ng pagiging biktima ay nadurog sa loob lamang ng ilang segundo sa pamamagitan ng katotohanan. Habang naglalakad ako palabas ng gate ng paaralan, nakita ko si Gabriel na nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Pinagbuksan niya ako ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa labis na paggalang sa aking tibay. Isang magandang leksyon, marahang wika ni Gabriel habang pumasok ako sa sasakyan. Ngunit bago isara ni Gabriel ang pinto, na patingin ako sa malaking poste sa gilid ng bulwagan. Naroon si Miguel, nakasuot ng kanyang formal na uniforme sa paaralan. Nakatitig siya sa akin. Nakita niya ang buong nangyari. Nakita niya ang pagpapahiya ko sa bagong kasama ng kanyang ama. Ngunit hindi siya lumapit. Hindi niya tinawag ang pangalan ko. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo sa dilim ng pasilyo ng paaralan. Ang sakit ng kanyang paglayo ay humati sa aking dibdib, ngunit pilit ko itong ikinulong sa ilalim ng aking rational na pag-iisip. Nang gabing iyon sa aming apartment, habang inihahanda ko ang hapunan ni Sofia, may kumatok ng malakas sa pinto. Pagbukas ko, isang kinatawan ng hukuman ang nakatayo sa labas. May hawak na opisyal na selyadong papel. Inabot niya sa akin ang isang summons. Ito ay isang petition mula kay Doña Esperanza at Adrian para sa emergency custody ng aking anak na si Sofia. Ang dahilan na nakasulat sa legal na dokumento, kawalan ko umano and kakayahang pinansyal at kawalan ng maayos na tahanan para magpalaki ng bata. Hinigpitan ko ang hawak sa papel. Ang lukot ng dokumento sa loob ng aking palad ay naging simbolo ng panibagong gyera na kanilang hinarap sa akin. Gusto nilang kunin ang tanging natitirang liwanag sa aking buhay. Ang hangin sa loob ng pampublikong ospital ay mabigat, amoy gamot at kawalan ng pag-asa. Tumayo ako sa tapat ng silid kung saan nagpapagaling ang anak ni Bianca. Nang makita ako ng aking pinsan, ang kanyang mukha ay namutla at namagas sa kakaiyak. Agad siyang lumapit, nanginginig ang mga kamay at padapang lumuhod sa sahig habang niyakap ang aking mga paa. Ate Vero, patawarin mo ako, basag ang boses ni Bianca, humihikbi na parang batang nawalan ng tahanan. Wala akong choice. Pinahiram ako ni Doña Esperanza ng pera para sa operasyon ng anak ko.
Kung hindi ko sinunod ang utos niyang kunin ng USB sa opisina mo, hinayaan sana nilang mamatay ang anak ko sa operating table. Utang ko sa kanila ang buhay ng anak ko. Utang na loob ko sa kanila ang lahat. Ang konsepto NG utang na loob, isang marangal na tradisyon na baluktot na ginamit ng pamilyang Del Rosario upang gawing alipin ang mga mahihirap. Hindi ako sumigaw. Hindi ko hinatak ang aking paa mula sa kanyang pagkakayakap. Hinayaan ko siyang umiyak hanggang sa maubos ang kanyang boses, habang ang aking mga mata ay nanatiling malamig tulad ng yelo. Dahan-dahan kong binuksan ang dalang brown envelope at inilatag sa ibabaw ng maliit na plastic na mesa sa tabi ng pasilyo ang ilang dokumentong pinansyal. Basahin mo ng maayos, Biancan, malamig kong wika, ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ito ang opisyal na bank statement ng pamilya Del Rosario at ang rehistro ng Employee Welfare Fund na pinangangasiwaan ko noon. Nanginginig na kinuha ni Bianca ang papel. Ang kanyang mga mata ay lumaki habang binabasa ang mga numero at pangalan. Ang perang ipinang-opera ng anak mo, patuloy ko, ay hindi kailanman nagmula sa sariling bulsa o kabaitan ni Doña Esperanza. Galing ito sa pondo ng mga manggagawa na ilegal nilang kinuha at pinalabas lamang na personal na donasyon ng matanda para may pantapal sa konsensya ka at masundan ang bawat utos nila. Nanigas si Bianca. Ang mga papel sa kanyang kamay ay nalaglag sa sahig. Hindi totoo ito. Pinaglaruan kanila Bianca sa goat ko habang yumuko upang pantayan ang kanyang paningin. Hinutang mo ang buhay ng anak mo sa isang taong ang tanging ginawa ay nakawin din ang buhay ng iba. Pinatay ka nila sa utang na loob na kailanman ay hindi naman pala totoo. Ang katotohanan ay pumatay sa natitirang depensa ni Bianca. Humagulgol siya ng malakas hindi na dahil sa takot sa matanda kundi dahil sa matinding poot sa sarili at sa panlilinlang na inabot niya. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang mukha ay nakabaon sa kanyang mga tuhod habang nanginginig ang buong katawan. Gusto kong itama ito, Ate Vero, bulong niya sa gitna ng pag-iyak. Kahit ano gagawin ko, tulungan mo akong lumabas sa impyernong ito. Inabot ko ang aking ballpen at ang nakahandang affidavit na naglalaman ng buong salaysay ng pagtrangkaso ni Doña Esperanza sa kanya upang nakawin ang aking ebidensya. Hindi mo kailangang lumuhod sa akin, Bianca. Tumayo ka. Kung gusto mong bayaran ang nagawa mo, gamitin mo ang boses mo para ilabas ang totoo sa hukuman. Kinuha ni Bianca ang ballpen. Habang nanginginig ang kanyang kamay, pinirmahan niya ang dokumento. Sa bawat titik ng kanyang pangalan, ang kapangyarihan ng pamilyang Del Rosario sa kanya ay unti-unting nawasak. Ngunit sa sandaling itinabi ko ang signed affidavit sa loob ng aking bag, ang hangin sa paligid ng ospital ay biglang bumigat. Ang tahimik na pasilyo ay nabalot ng mabibigat na yabag ng mga sapatos na tumatama sa marmol na sahig. Sabay-sabay kaming lumingon sa dulo ng pasilyo. 4 na lalaking nakasuot ng itim na suit, may malalapad na balikat at blankong mukha, ang personal na security detail ni Doña Esperanza ang lumitaw mula sa elevator. Mabilis nilang hinarangan ang magkabilang dulo ng pasilyo, pinutol ang aming tanging daan palabas. Nakulong kami sa loob ng sterile na gusali habang ang mga mata ng mga gwardya ay nakatutok sa amin na parang mga asong-aso na handang pumatay. Ang mga mata ni Miguel ay namumula hindi dahil sa ulan sa labas, kundi dahil sa matinding katotohanang sumampal sa kanya sa loob mismo ng sarili niyang tahanan. Nang gabing iyon, bumalik si Miguel sa mansion ng mga Del Rosario upang kunin ang ilang naiwang gamit para sa kanyang pagbabalik sa loob ng eskwelahan. Ngunit habang binabagtas niya ang ikalawang palapag, narinig niya ang boses ng kanyang ama na nagmumula sa bukas na pinto ng pribadong silid-aklatan. Si Adrian at Celeste. Paano kung madiskubre ng bata na ginamit natin ang pangalan niya sa offshore account para sa mga transaksyong ito? Ang nag-aalalang boses ni Celeste ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Tumawa si Adrian ng may halong pagmamataas at kawalan ng pakialam. Anak ko siya, tungkulin niyang saluhin ang pamilya sakaling sumabog ito. Isa pa bata pa siya. Walang maniniwala sa kanya kung sakaling magreklamo siya laban sa sarili niyang ama.
Ang Mundo Angel 16 na taong gulang na binata ay gumuho sa loob ng isang iglap. Ang ama na sinamba niya ang pangalan ng pamilyang ipinagmalaki niya sa buong eskwelahan ay walang iba kundi isang madilim na bitag. Hindi siya tinuring kailanman bilang isang anak. Isa lamang siyang malinis na pirma, isang pananggalang na isusuko sa oras na masunog ang kanilang mga ilegal na negosyo. Nangginginig yung mga kamay ni Miguel nang lumapit siya sa lumang safe sa likod ng malaking mesa. Alam niya ang kombinasyon dahil minsan siyang tinuruan ng kanyang ama noong maliit pa siya bilang pagmamalaki sa kanilang apelyido. Binuksan niya ito at nakita ang isang maliit na pilak na USB, ang mismong ebidensya na itinaguron ni Bianca noon bago pa man maganap ang kaguluhan. Kinuha niya ito, isiniksik sa bulsa ng kanyang uniforme at tumakbo palayo sa mansion habang sumisigaw ang pangalan ng mga gwardya sa kanyang likuran. Ilang oras ang lumipas, naging marahas ang katok sa pintuan ng aming maliit na tinutuluyan. Pagbukas ko, nakatayo si Miguel basang-basa sa ulan. Nanginginig ang buong katawan at nakaluhod sa sahig habang humihikbi ng walang tigil. Mama, yung tanging nasambit niya habang niyakap ang aking mga tuhod. Patawarin mo ako. Nabulag ako. Akala ko sila ang pamilya. Akala ko tama si Papa. Hindi ko na hinintay na magsalita pa siya. Ibinaba ko ang lahat ng aking galit at hinanakit, ibinuka ang aking mga braso at hinigpitan ng yakap sa aking anak. Hinalikan ko ang kanyang basang buhok habang hinahaplos ang kanyang likod. Sa sandaling iyon, ang lamig ng gabi ay napalitan ng init ng pagbabalik ng isang pusong naliligaw. Nandito na si Mama, anak. Bulong ko sa kanyang tainga. Ligtas ka na. Nang kumalma si Miguel, inabot niya sa akin ang USB na kanyang dinala. Agad kong sinaksak ito sa aking lumang laptop at tinawagan si Valeria sa pamamagitan ng video call. Sa tulong ng screen ng telepono, sabay naming sinuri ang laman ng digital drive habang si Miguel ay nakaupo sa tabi ko, pinapanood ang bawat galaw namin. Ang mga dokumento sa loob ay hindi lamang simpleng record. Naglalaman ito ng buong daloy ng salapi papunta sa mga tax havens sa ibang bansa. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang isang automated alert notification na lumitaw sa screen habang binubuksan namin ang master file. Isang transaksyon ang kasalukuyang pinoproseso sa mismong sandaling ito. Tingnan niyo ito. Ang boses ni Valeria sa kabilang linya ay seryoso at may halong pagka-alarma. Si Adrian. Minamadali niya ang paglilipat ng natitirang 500 milyon piso mula sa pangunahing dummy account patungo sa kanyang personal na offshore account ngayong gabi pa lang. Nanginig ang mga numero sa screen habang mabilis na nauubos ang oras bago makumpleto ang transaksyon. Naisagawa niya ito dahil inaakala niyang wala nang natitirang hadlang matapos akong paalisin sa mansyon. Ngunit hindi nila alam na ang bawat galaw nila ngayon ay direktang nakatali sa bitag na aking inihanda. Ang pagmamadali ni Adrian na ilipat ang pera ay hindi na magiging isang tagumpay. Ito na ang magiging huling pako sa sarili niyang kabaong. Ang hangin and gabi ay nagdala ng malamig na simoy. Ngunit ang init ng aking estratehiya ay nanatiling nagbabaga sa loob ng aking isip. Gamit ang natitirang koneksyon ng mga manggagawa at ilang tapat na mamamahayag na hindi binili ng pamilya Del Rosario, nagpalabas kami ng isang maingat na inihandang balita sa social media at ilang pahayagan. Ang balita ay simple, ngunit nakakapanindak mahigpit ng sinisiyasat ng Bureau of Internal Revenue at ng Anti-Money Laundering Council ang mga kahina-hinalang daloy ng pondo mula sa mga kumpanyang dummy na konektado sa Del Rosario Transport. Sa loob ng marangyang mansion ng mga Del Rosario, ang balitang iyon ay lumikha ng isang malaking lindol ng takot. Si Adrian ay nagpabalik-balik sa loob ng kanyang silid-aklatan, hawak ang kanyang nanginginig na telepono. Ang kanyang mukha ay pawis na pawis sa kabila ng malamig na aircon. Si Celeste sa halip na kumalma ay lalong nag-al sa balutan ng takot, pilit na ginagamit ang kanyang mga huwad na luha upang itulak ang lalaki sa hukay. Adrian, nabasa mo ba ang balita? Sigaw ni Celeste, ang boses ay pumipiyok sa matinding sindak. Kung hahayaan nating ma-freeze ng gobyerno ang mga account natin sa ibang bansa, mawawalan tayo ng lahat.
Kailangan mong i-transfer ang natitirang pondo pabalik dito sa Pilipinas ngayong gabing ito at itago sa legal na negosyo kung hindi pareho tayong makukulong. Si Valeria na nagpanggap na nagmamalasakit bilang bagong legal consultant ng pamilya sa loob ng kumpanya ay tahimik na naglagay ng gasolina sa apoy. Tama si Celeste, Sir Adrian. Wala tayong dapat ikatakot sa pagpapasok ng pondo rito dahil may protection naman tayo. Handa na ang kontrata ng paglaya mo. Naging pirma na ni Veronica ang sasalo sa lahat ng responsibilidad sa batas sakaling magkaroon ng audit. Dahil sa takot na makulong at sa bulag na kasakiman na masungkit ang natitirang yaman tuluyan ng nawalan ng katinuan si Adrian. Hindi na niya sinuri ng maayos ang mga dokumento. Pilit niyang pinindot ang confirmation button sa kanyang computer terminal. Pinadaloy ang 500 million piso mula sa offshore account pabalik sa isang domestic clearing account na nakapangalan sa korporasyon kung saan siya ang opisyal na tagapamahala. Sa isang tahimik na cafe sa kabilang bahagi ng lungsod nakaupo. Ako habang dahan-dahang hinihigop ang mainit na tsa na may halong chamomile. Ang screen ng aking laptop ay nagpakita ng isang berdeng ilaw ang senyales na ang transaction ay matagumpay na nakumpleto at naitala na sa sistema ng bangko. Ang bitag ay tuluyan ng sumara. Ang pera na inakalang ililigtas nila ay naging isang hayagang ebidensya ng money laundering at dahil sa pinalitan kong pahina sa kontrata si Adrian na ngayon ang nag-iisang legal na may pananagutan sa mata ng batas nang walang karapatang ibaling ito sa iba. Isang matamis at malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Pinanood ko ang pag-ikot ng usok mula sa aking tasa kalmado at may ganap na kapangyarihan tulad ng isang reyna na pinapanood ang pagguho ng mga pader ng kuta ng kanyang kaaway. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi ang ina ni Adrian na si Doña Esperanza na nakiramdam sa kakaibang galaw ng mga kasambahay ay biglang tinawag ang kanyang pribadong notaryo sa gitna ng madaling araw upang baguhin ang kanyang huling testamento ng madalian. Isang bagong hakbang mula sa matandang babae na hindi ko pa ganap na nababasa. Samantala sa loob ng mansion, habang si Adrian ay humihinga ng malalim sa pag-aakalang ligtas na ang kanyang pera si Celeste ay nakatayo sa tapat ng mesa. Kinuha niya ang kopya ng kasunduan sa diborsyo at sa huling pagkakataon ay binasa ng paulit-ulit ang mga nakasulat sa pahina 4. Ang kulay sa mukha ni Celeste ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa matinding takot habang kusang bumuka ang kanyang mga labi. Mabilis niyang hinawakan ang telepono at pinindot ang numero ni Adrian na nasa kabilang silid lamang. Nang sagutin ito ng lalaki, sumigaw siya ng may halong panginginig sa buong katawan. Adrian ang sugnay sa kontrata. Hindi si Vero ang sasagot sa kasong ito. Ang nakapirma bilang nag-iisang sole guarantor at liable sa lahat ng transaksyong ito ay ikaw. Isang malakas at basag na tunog ng babasaging basong nabitawan at tumama sa marmol na sahig ang lumikha ng echo sa tahimik na gabi ng mansion. Ang gabi. Bago ang araw ng pinakamalaking pagtutuos sa kumpanya ay binalot ng isang mabigat, ngunit payapang katahimikan. Ang maliit na silid ko ay tila naging isang digmaan ng mga dokumento. Libu-libong pahina ng mga legal na record bank statements at mga pahayag ng mga manggagawa ang nakalatag sa bawat sulok ng mesa. Ang aking mga mata ay namamaga sa puyat at ang aking katawan ay nanlalambot sa matinding pagod. May kumatok ng 3 beses sa pintuan. Nang buksan ko ito, si Gabriel ang naroroon. May dala siyang isang simpleng supot ng mainit na pagkain at 2 tasa ng TSA. Hindi siya nagtanong kung pwedeng pumasok. Binigyan niya ako ng espasyo at tahimik na inilapag ang pagkain sa mesa nang hindi hinahawakan o binabago ang kaayusan ng aking mga dokumento. Kumain ka muna, Vero. Mahinang wika niya, ang kanyang tinig ay parang balsamo sa pagod kong diwa. Ang digmaan ay pinapanalo ng isang isip na may lakas hindi ng isang katawang sumuko na. Naupo siya sa kabilang silya tahimik na tumulong sa pag-uuri ng mga papel nang hindi nang hihimasok sa aking estratehiya. Alam niya ang hangganan niya.
Iginagalang niya ang aking kalayaan at ang aking kakayahan bilang isang mandirigma. Nang mapansin niyang nanginginig ang aking mga daliri sa pagod, dahan-dahan siyang tumayo at lumipat sa tabi ko. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara, iniunat niya ang kanyang kamay at banayad na inalis ang isang hibla ng buhok na nakaharang sa aking muka. Ang kanyang palad ay mainit at matatag dumaan sa aking likuran upang alalayan ang aking pagkakaupo. Hindi mo kailangang maging matapang buong gabi, Vero. Bulong niya, ang kanyang labi ay bahagyang lumapit sa aking tainga ngunit may dalang mataas na paggalang. Nandito ako. Kahit ngayong gabi lang, hayaan mo akong maging sandalan mo. Dinala ko ang aking ulo at isinandal ito sa kanyang matipunong balikat. Pumikit ako, dinama ang init ng kanyang katawan at ang amoy ng malinis na tela at pamilyar na pampalalaki. Walang marahas na galaw, walang mapang-abusong paghawak. Isang tahimik at banal na sandali ng pag-ibig na nagpapatunay na may mga lalaking nagmamahal hindi para mamuno kundi para sumuporta. Isang marahang halik sa aking noo ang sumelyo sa gabing iyon. Isang pangako ng kaligtasan at kapayapaan na fade to black sa gitna ng nagbabadyang unos sa labas. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang panandalian lamang sa mundong ginagalawan ko. Kinaumagahan habang isinusuot ko ang aking formal na puting blazer at itim na slacks, ang uniforme ng aking muling pagbangon, ang aking telepono sa ibabaw ng mesa ay biglang tumunog. Ang screen ay umilaw, nagpapakita ng isang numerong matagal ko nang hindi nakikita. Si Doña Esperanza. Huminga ako ng malalim bago ito sinagot at inilagay sa aking tainga. Veronica, yung boses sing matanda sa kabilang linya ay matigas, puno ng lason at panunakot. Alam ko ang binabalak mo sa board meeting mamaya. Subukan mo lang humakbang sa gusaling iyon. At hinding-hindi mo na makikita kailanman ang iyong anak na si Sofia. Ang mga tauhan ko ay naghihintay na sa labas ng kanyang eskwelahan. Ang banta na iyon ay tumusok ng diretso sa aking puso bilang isang ina. Ngunit sa halip na manginig sa takot, ang bawat patak ng dugo sa aking ugat ay umakyat sa aking ulo, pinalitan ng isang malamig at mabagsik na galit. Ginamit na naman nila ang aking anak laban sa akin. Ang itim na limousine ni Doña Esperanza ay nakaparada ng pahalang sa makipot na daan sa labas ng aming tinutuluyan, hinarangan ang tanging daanan palabas. Nang mabuksan ang tinted na bintana, iniluwan nito ang mukha ng matanda na may ngiting nagbabanta. Ano, natakot ka ba sa sinabi ko, Veronica? Ang mayabang na tanong niya, inaakalang ang pagbabanta sa aking anak ang magpapaluhod sa akin, tulad ng dati. Hindi ako sumagot agad. Pinagmasdan ko siya ng may matinding awa sa kanyang kamangmangan. Sa halip na manginig, dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono at pinindot ang isang mabilis na tawag. Hindi lumipas ang ilang segundo, ang tunog ng sirena ng mga sasakyan ng awtoridad ay umalingaw-ngaw sa paligid. 2 police patrol car ang huminto sa magkabilang gilid ng limousine ng matanda, habang ang mga tauhan ng proteksyon sa pamilya na inilaan ni Gabriel ay mabilis na sinundo si Sofia papunta sa isang lihim at ligtas na lokasyon. Ang anak ko ay ligtas. Bago pa man magsalita ang matanda, bumaba ako ng hakbang papalapit sa bintana ng kanyang sasakyan. Inilabas ko ang isang opisyal na dokumento mula sa aking bag at ibinagsak ito sa ibabaw ng hood ng kanyang kotse. Nagkamali ka ng binangga, Doña Esperanza. Malamig kong tura ng bawat salita ay may diin. Ito ay isang ipinatutupad na restraining order at child protection directive na pinirmahan ng hukom kaninang 3:00 ng umaga. Ang anumang pagtatangka mong saktan o lapitan ng aking anak ay mangangahulugan ng iyong agarang pag-aresto at pag-detain sa selda ng walang piyansa. Ang kulay sa mukha ng matanda ay biglang nawala. Ang kanyang mayabang na ngiti ay napalitan ng panginginig ng labi nang mabasa niya ang selyo ng korte sa papel. Naging sakim siya sa kapangyarihan, kaya nakalimutan niyang ang batas ay hindi na umiikot sa kanyang pangalan. Wala kang karapatan, ng ginginig niyang sigaw. Tapos na ang paghahari-harian ninyo, Dan, putol ko sa kanyang sasabihin.
Tinalikuran ko siya habang nakangangga ang kanyang mga tauhan sa gulat. Sumakay ako sa naghihintay na sasakyan ni Gabriel. Ang sasakyan ay umarangkada patungo sa gusali ng Del Rosario Transport kung saan gaganapin ang pinakamahalagang pagpupulong ng mga stockholder sa taong ito. Nang makarating ako sa gusali, ang bawat hakbang ko sa makintab na marmol na sahig ng lobby ay may dalang kabigatan ng katarungan. Yung mga empleyado na nakakita sa akin ay nag-ukol ng mga sulyap ng paghanga at pag-aalinlangan. Hindi na ako ang dating asawang sunod-sunuran. Bumalik ako bilang ang tunay na nagmamay-ari ng kinabukasan ng kumpanyang ito. Umakyat ako gamit ang pribadong elevator papunta sa pinakataas na palapag. Sa labas ng malaking silid ng lupo ng mga direktor, narinig ko ang boses ni Adrian sa loob, masayang naglalahad ng kanyang tagumpay sa harap ng mga investors. Sa tulong ng ating bagong pamunuan, sisiguraduhin nating ang Del Rosario Transport ay aangat ng mas mataas. Ang yabang sa boses ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo habang malapit na siyang ideklarang opisyal na tagapangulo. Hindi na ako kumatok. Gamit ang buong lakas ng aking mga kamay, itinulak ko ang mabigat na porselanang pintuan ng boardroom. Ang malakas at marahas na paghampas nito sa pader ay lumikha ng isang malalim at mabagsik na echo na nagpatahimik sa lahat ng tao sa loob. Ang biglang pagbukas ng pinto ay nag-iwan ng katahimikan sa buong boardroom. Lahat ng ulo ng mga miyembro ng lupon ng mga direktor at mga pangunahing mamumuhunan ay sabay-sabay na lumingon. Si Adrian nanunay nakatayo sa harap ng malaking screen. Habang hawak ang mikropono para sa kanyang formal na pagdedeklara bilang tagapangulo ay natigilan. Ang kanyang ngiti ay biglang namuo sa kanyang labi na palitan ng pamumutla nang makita niya akong naglalakad papasok. Sino ang nagpapasok sa babaeng yan dito? Galit na sigaw ni Adrian, pilit na itinago ang kanyang kaba sa pamamagitan ng pagtaas ng boses. Wala na siyang karapatan sa kumpanyang ito. Security, palabasin na niya ng magnanakaw na yan. Ang dalawang gwardiya ay lumapit upang hawakan ako. Ngunit bago pa nila mahawakan ang aking balikat, itinaas ko ang aking kamay at ipinakita ang isang opisyal na utos mula sa korte na nagbibigay sa akin ng pansamantalang karapatan bilang kinatawan ng mga lehitimong nagbabayad ng buwis at may-ari ng nakabimbing shares. Ang mga gwardya ay umatras nang makita ang pirma ng hukom. Hindi na ako nagsayang ng panahon. Nilampasan ko si Adrian na parang wala lang siya sa aking harapan. Naglakad ako patungo sa pangunahing control console sa unahan ng silid at isinaksak ang aking USB sa malaking projector system. Agad na nagliwanag ang higanteng screen sa likuran. Nawala ang presentasyon ng tagumpay ni Adrian at napalitan ito ng isang malinaw na digital timeline, ang daloy ng pondo ng kumpanya papunta sa mga personal na offshore accounts at sa mga shopping sprees ni Celeste sa ibang bansa. 150 milyon piso para sa mga alahas at mansyon sa ibang bansa. Ang malinaw kong pahayag ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. At yung pondo na ito ay direktang kinuha mula sa budget ng pampasahod ng mga manggagawa. Si Celeste na nakaupo sa gilid ng silid bilang tagamasid ay biglang tumayo at nag-iiyak. Tumakbo siya palapit sa screen, pilit na nag-aakto ng inosente. Hindi totoo yan. Sinisiraan niya lang kami. Sinadya niyang i-edit ang mga dokumentong iyan para agawin ang pwesto ni Adrian. Tiningnan ko siya ng may matinding pandidiri. Gusto mo bang ipalabas ko ang susunod na audio file, Celeste? Natigilan si Celeste. Nanginginig ang kanyang mga labi habang dahan-dahang umatras. Pindaydway ko ang audio clip ng pag-uusap nila ni Adrian tungkol sa paggamit sa pangalan ng sarili nilang anak na si Miguel bilang dummy para sa mga illegal na transaksyon. Ang buong boardroom ay napuno ng mga bulong ng pandidiri at pagkagulat. Ang mga mamumuhunan ay nandidiring tumitig kay Adrian. Trader, pamilya mo na ang sinubukan mong linlangin. Sigaw ng isa sa mga pinakamatandang shareholder sabay bato ng kanyang kwaderno sa mesa. Mga sinungaling, galit na sigaw ng iba pa. Nataranta si Adrian. Pinilit niyang magsalita para ipagtanggol ang sarili. Huwag kayong maniwala sa kanya, wala siyang karapatan dito.
Ayon sa kasunduan ng diborsyo na pinirmahan niya, tinanggal na niya ang lahat ng karapatan niya sa mga ari-arian ng pamilya. Ngumiti ako ng malamig. Pindot ko ang isang dokumento sa screen, ang pahina 4 ng kasunduan na may pirma niya. Tama ka, Adrian, wika ko. Tinanggal ko ang karapatan ko sa mga ari-arian ninyo. Ngunit nakalimutan mong basahin ang sugnay na naglilipat ng lahat ng legal at criminal na pananagutan ng mga transaksyong ito sa nag-iisang garantor na lumagda sa dokumento. Binasa ng abogado ng kumpanya ang screen at biglang namutla. Mr. Adrian, ikaw ang lumagda bilang sole liable guarantor. Ibig sabihin ikaw ang sasalo sa lahat ng kasong kriminal ng paglalaban ng pera. Nanghina ang mga tuhod ni Adrian. Napaluhod siya sa sahig habang nakatingin sa kawalan ng kanyang imperyo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit sa huling natitirang kayabangan tumawa siya ng parang nawawalan ng Saudi. Kahit na sigaw niya habang nakatingin sa akin ng may galit. Kahit anong gawin mo, wala kang sapat na boto rito. Ang pamilya ko pa rin ang mayorya ng shares sa kumpanyang ito. Hindi mo ako mapababagsak bilang chairman. Ang kanyang pagmamataas ay biglang naputol nang may marinig kaming tunog ng mga sapatos na tumatama sa sahig habang naglalakad palapit mula sa likurang bahagi ng silid. Si Valeria Barrameda ay tumayo, inayos ang kanyang blazer at may dalang isang opisyal na portfolio ng mga selyadong dokumento. Ang presensya ni Valeria ay nagdala ng isang kakaibang hanging malamig sa buong silid ng pagpupulong. Tumayo siya nang may paninindigan ng kanyang mga daliri ay hawak ang isang makapal na folder na may tatak ng pinakamatandang law firm sa bansa. Nagkakamali ka, Adrian? Ang kalmadong wika ni Valeria habang iginagala ang kanyang paningin sa mga naguguluhang mamumuhunan. Hindi mo kailanman hawak ang mayorya ng kumpanyang ito. Dahil ayon sa huling testamento ng aking ama, ang yumaong Chairman Don Alejandro del Rosario ang control at mayoryang bahagi ng shares ay hindi kailanman ibinigay sa iyo o sa iyong ina. Nanlaki ang mga mata ni Doña Esperanza, nakakarating lamang sa silid nang marinig ang kaguluhan. Sinungaling ka, anak ka lamang sa labas. Wala kang karapatan sa mga ari-arian ng pamilya del Rosario. Tama ka, isa akong anak sa labas, sagot ni Valeria ng may ngising tagumpay sabay bukas ng dokumento. Ngunit si Don Alejandro ay hindi bulag. Bago siya pumanaw, alam niya ang kabuktutan at kasakiman ng kanyang pamilya. Kaya naman ipinasa niya ang 50% ng kontrol ng kumpanya kay Veronica. Ang buong boardroom ay nabalot ng matinding katahimikan. Ang mga direktor ay napasinghap sa gulat. Si Adrian ay napaluhod ng tuluyan sa sahig, ang kanyang muka ay kasing puti ng papel habang paulit-ulit na umiling. Hindi totoo yan. Peke yan. Hindi peke ang batas, Adrian. Sabay hakbang ko pasulong ang aking presensya ay nag-utos ng ganap na kapangyarihan. Ang bawat sentimo na ninakaw ninyo sa mga manggagawa ay ibabalik sa kanila. At ang kumpanyang ito ay aalisin ko sa mga kamay ng mga magnanakaw. Binalingan ko ang mga opisyal ng pulisya na naghihintay sa labas ng pinto. Ipasok ninyo sila. Nang makita ang mga pulis na pumasok bit-bit ang mga posas, tuluyang nawala ng katinuan si Adrian. Sa isang marahas na sigaw, tumindig siya at galit na nag-al sa balutan lumundag palapit sa akin para saktan ako gamit ang sarili niyang mga kamao. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay sa aking muka, isang mabilis na anino ang humarang sa pagitan namin. Si Gabriel na kanina patahimik na nagmamasid sa likuran ng silid ay sinalo ang kamao ni Adrian, hinawakan ito ng mahigpit at maring ibinagsak ang lalaki sa marmol na sahig, ikinulong ang kanyang mga braso upang hindi na makagalaw pa. Walang nagawa si Adrian kundi ang pumalag ng walang silbi habang lumapit ang mga pulis at marahas na ikinabit ang malamig na bakal ng mga posas sa kanyang mga pulso. Si Celeste naman ay napaupo sa silya umiiyak habang ang isa pang opisyal ay ikinulong din ang kanyang mga kamay. Si Doña Esperanza habang pinapanood ang pagguho ng daan-taong pangalan ng kanilang pamilya at ang pagposas sa kanyang nag-iisang anak, ay nakaramdam ng matinding pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kanyang hininga ay naging mabigat
at sunod-sunod. Bago pa man siya makasigaw ng huli niyang galit, ang matandang babae ay nawalan ng balanse ang kanyang katawan, ay bumagsak ng tuwid at direkta sa malamig na sahig ng silid habang ang mga mata niya ay nakatitig sa kawalan. Ilang araw matapos ang pagbagsak ng imperyo ng mga Del Rosario, ang mukha ni Adrian, na dati ay puno ng kayabangan, ay naging basahan ng tadhana dahil sa pansamantalang paglaya habang naghihintay ng pinal na paglilitis at pagkakakulong naghintay siya sa labas ng aking bagong opisina. Ang dating opisina ng tagapangulo na ngayon ay nasa ilalim na ng aking pangalan. Nang lumabas ako bit-bit ang ilang personal na dokumento, bigla siyang sumugod at padapang lumuhod sa sahig, hinawakan ng laylayan ng aking pantalon. Ang kanyang mukha ay marumi, ang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay pinamumula sa kakaiyak. Vero, parang awa mo na basag at nanginginig ang boses ni Adrian, tuluyang tinalikuran ng kanyang danggal. Si Celeste? Si Celeste ang nag-udyok sa akin sa lahat ng ito. Inutusan niya ako, binulag niya ako, mahal kita Vero. Pamilya tayo. Para sa mga anak natin, magsimula tayo ulit. Patawarin mo ako. Ibinabak ko ang aking paningin sa lalaking minsang nag-akala na hawak niya ang buong mundo. Walang galit sa aking dibdib. Walang puot. Ang tanging natitira ay ang isang malalim na kakarimarim na awa. Dahan-dahan kong inalis ang laylayan ng aking damit mula sa kanyang mga kamay. Tumayo ako ng tuwid, tinitigan siya ng may malamig na ekspresyon. Hindi mo ako kailanman minahal, Adrian, sa ang aking tinig ay banayad ngunit tumutusok tulad ng punyal. Namimiss mo lang ang babaeng tahimik na sumasalo ng lahat ng kalat at kasalanan mo upang manatili kang hari sa iyong maliit na mundo. Tapos na ang kontrata ko bilang tagapagligtas mo. Tapos na ang pagpapanggap. Hinarang niya ang daan, pilit na isinisigaw ang aming pangalan, ngunit tumalikod na ako nang walang pag-aalinlangan. Ang mabigat na pinto ng aking opisina ay dahan-dahang sumara sa kanyang mukha, tuluyang naghihiwalay sa aming dalawa ng isang pader na kailanman ay hindi na niya kailanman mabubuwag pa. Sa loob ng aming bagong tahanan, abala sina Miguel at Sofia sa pag-aayos ng kanilang mga maleta. Wala nang takot sa mga mata ng aking anak na lalaki at ang aking anak na babae ay masayang kayakap ang kanyang laruan habang pinapanood ang pag-iimpake. Hinarap ko ang binta na tinitigan ng malawak na kalangitan sa labas ng bansa kung saan naghihintay ang isang malinis na simula sa Rotterdam. Ang digmaan ay tapos na. Hindi ko na kailangang patunayan pa kahit kanino ang aking halaga dahil ang pinakamagandang tagumpay ay ang pagbawi ko sa aking sarili, sa aking pangalan at sa kinabukasan ng aking mga anak. Makalipas ang 2 taon ng hangin sa daungan ng Rotterdam, ay may dalang amoy ng sariwang lupa, maalat na simoy ng dagat at ang kalayaan ng isang bagong umaga. Mula sa malawak na salamin ng aking opisina sa ikalawang palapag ng Monteverde Logistics Hub, pinagmasdan ko ang pag-andar ng mga modernong traktora at sasakyang pang-agrikultura na naglalabas-pasok sa terminal. Ang kumpanyang ito ay hindi binuo sa ibabaw ng utang na loob o panlilinlang. Ito ay itinayo sa pundasyon ng katapatan, transparent na sistema at ng pawis ng mga manggagawang iginagalang ang kanilang karapatan. Sa ibabang bahagi ng daungan nakita ko si Miguel. Suot ang simpleng uniforme ng isang junior operations officer. Nagtatrabaho siya kasama ng iba pang mga empleyado. Natututunan ang bawat detalye ng negosyo mula sa ibaba. Pataas ng hindi umaasa sa anumang pribilehyo ng apelyido. Sa tabi niya si Sofia ay tumatawa habang nag-aayos ng mga dokumento sa logistics tracking system. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng isang marangal na kinabukasan. Ang mga taong sumira sa aking buhay ay tumanggap na ng kaukulang kabayaran mula sa tadhana. Si Adrian ay kasalukuyang naghihirap sa loob ng piitan habang ang pangalan ng pamilyang Del Rosario ay tuluyan ng nalaglag sa kasaysayan ng mataas na lipunan. Si Doña Esperanza na nawalan ng yaman at ng kinatatakotang kapangyarihan ay nabubuhay sa anino ng kanyang sariling pagsisisi sa isang pribadong pasilidad, malayo sa mundo na pilit niyang pinangibabawan sa pamamagitan ng panlilinlang.
Kung itatanong ko sa aking sarili, kung nagpatawad ba ako, ang sagot ay oo, ngunit hindi sa paraang gusto nila. Pinatawad ko ang aking sarili sa mga taong hinayaan kong maging bulag sa ngalan ng maling sakripisyo. Ngunit hinding-hindi ko binigyan ng espasyo ang pagpapatawad sa mga taong walang pagsisisi. Ang kapayapaan na natagpuan ko ngayon ay hindi nanggaling sa paghihiganti, kundi sa pagbawi ko sa aking sariling dangal at soberanya. May marahang yabag na lumapit sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang pamilyar na presensya ni Gabriel ang nagdala ng isang mainit na katiyakan sa loob ng silid. Tumabi siya sa akin, sa tapat ng malaking salamin pinagmasdan ang tanawin ng daungan bago ibinaling ang kanyang tingin sa akin. Dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay, isinabit ang kanyang mga daliri sa aking mga daliri. Walang mabibigat na salita, walang mapang-abusong pag-angkin. Isang tahimik na pag-unawa lamang na nagpapatunay na ang pag-ibig sa tamang tao ay hindi isang kulungan, kundi isang malawak na kalangitan kung saan malaya kang lumipad. Maganda ang simula ng araw natin, Vero. Bulong niya habang inihilig ang kanyang ulo sa tabi ng akin, pinapanood ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng karagatan. Hinapit ko ang kanyang kamay. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang digmaan, hinayaan ko ang aking sarili na pumikit at ngumiti ng buong puso. Ang aral na iniwan ko sa aking sarili at sa mga kababaihang nanonood at nakikinig sa aking kwento ay simple lamang ang pinakamagandang regalo na maibibigay ng isang babae sa kanyang sarili ay ang paniniwala na kahit gaano kalalim ang hukay na ibinaon sa iyo ng iba, may kakayahan kang umakyat patungo sa liwanag, isuot ang sarili mong korona, at sumamuno sa sarili mong kaharian.